Matapos magpalipad ng mga rockets, ang Iran proxy ay nagpaulan naman ng mga suicide drones sa Israel. Isang Israeli soldier ang nasugatan habang sumasabog ang drone sa border region. Gumagamit nga ba ang Iran ng mga proxy para maghiganti sa Israel? Isang drone na may kargang explosive ang inilunsad mula sa Lebanon at ito ay sumabog sa isang bayan sa northern part ng Israel. Ang drone na pinalipad ng grupong Hezbollah ng Lebanon ay pinasabog sa kibbutz sa Galilee. Ayon sa IDF, isang miyembro ng Hanita Local Security Team ang nasugatan sa insidente. Ayon sa mga army, ang taong nasugatan sa pag-atake ng drone ay nagsisilbi rin bilang isang reservist ng IDF. Isa pang drone na puno ng pampasabog ang inilunsad ng Hezbollah na tumama naman sa isang lugar malapit sa Kfar Blum. Gayunpaman, sinabi ng hukbo ng Israel na wala pang mga ulat ng na-injury sa pag-atake. Idinagdag ng IDF na ang mga militante ay naglunsad ng ilan pang mga rockets sa kanlurang bahagi ng Galilee. Sinabi ng Hezbollah na naglunsad ito ng mga suicide drone at rockets patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Ang grupo ay nag-claim na tumarget sila ng isang gusali na ginagamit ng mga puwersa ng Israel sa border region. Narinig din ang mga sirena sa maraming bayan na malapit sa northern border sa dalawang pagkakataon. Ilang sandali pa, nag-claim naman ng IDF na binumba nila ang mga site ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon sa IDF, inatake kamakailan ng mga fighter jets ang ilang gusali ng militar ng teroristang organisasyong Hezbollah sa mga lugar ng Tirharfa, Alma al-Sha'ab at Yarin sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ang isang UAV na tumawid mula sa Lebanon ay nahulog ilang sandali ang nakalipas sa lugar ng Kfar Blum. Wala namang nasawi sa pagbagsak nito. Bilang karagdagan, ang ilang mga paglulunsad ay nakita na tumawid mula sa teritoryo ng Lebanese patungo sa kanlurang parte ng Galilee. Pinalakas ng Hezbollah ang pag-atake sa Israel matapos maganap ang pag-atake sa embahada ng Iran sa Syria. May mga haka-haka na maaaring gamitin ng Iran ang mga proxy nito para maghiganti laban sa Israel. Netanyahu, nagtatago nga ba sa bunker para makatakas sa mga drone ng Iran? Ayon sa ilang report, si Netanyahu at ang asawa niya ay nasa isang bahay na nilagyan ng missile shelter. Pinasara ng Israel ang mga paaralan habang naglulunsad ng mga drone ang Iran. Ang Israeli Prime Minister at ang kanyang asawa ay naiulat na nanatili sa isang marangyang villa na nilagyan ng bomb shelter. Iniulat ng Walla News na ang villa ay pag-aari ng bilyonaryo na si Simon Falik sa Jerusalem. Si Benjamin Netanyahu at ang kanyang asawa na si Sarah Netanyahu ay lumipat sa villa noong weekend. Ang ulat sa Walla News ay mayroong isang advanced na anti-missile shelter sa naturang bahay. Ayon sa ulat, nanatili si Netanyahu sa iisang villa noong mga unang araw ng digmaan sa Gaza. Ang tanggapan ng punong ministro ng Israel ay hindi tumugon sa isang komento na hinahangad ng Walla News. Ang Iran ay naglunsad ng mga drone sa Israel kagabi. Ito ay upang ipaghiganti ang pag-atake sa kanilang embassy complex. Noong unang araw ng Abril, isang airstrike ang tumama sa konsulado ng Iran sa Damascus na ikinamatay ng 7 military officials. Ayon sa militar ng Israel na ang lahat ng puwersa nito ay naka-full alert, maging ang mga eroplano ay handa ng lumaban sa Iran. Tinawagan ng Israel upang kanselahin ang mga nakaplanong school trips ng mga eskwelahan noong Sabado at ang iba pang mga youth activities. Nagbigay naman ng pahayag si Yoav Gallant. Ayon sa kanya, mahigpit naming sinusubaybayan ang isang nakaplanong pag-atake ng Iran at ng mga proxy nito laban sa estado ng Israel. Nitong mga nakaraang araw ay pinalakas namin ang aming depensiba at opensibang mga hanay at determinado kaming gumawa ng anumang mga hakbang na kinakailangan upang ipagtanggol ang mga mamamayan ng estado ng Israel. Nagdagdag kami ng mga bagong kakayahang panlupa, mga panghimpapawid, mga pangdagat at maging sa aming Intelligence Directorate sa loob ng Estado ng Israel kasama ang aming mga partners na pinamumunuan ng Estados Unidos. Ang Iran ay isang estado ng terorista. Ang mundo ay nakikita ito ngayon ng higit pa sa dati.
Determinado tayong ipagtanggol ang ating mga mamamayan laban sa terorismo na ito at malalaman natin kung paano ito tutugunan. Hinihiling ko sa mga mamamayan ng Israel na sundin ang mga tagubiling inilathala ng IDF at ng Homefront Command. Inihayag ni Russian President Vladimir Putin ang pangangailangan para sa isang malalim at radikal na pag-update ng patakaran sa migrasyon sa Moscow. Ang mga pahayag ni Putin ay sumunod matapos mahuli ang mga Tajik na naninirahan sa Russia kaugnay ng pambobomba sa music hall noong March 22 na pumatay ng hindi bababa sa 144 na katao. Sa ngayon ay mayroong nahuli na hindi bababa sa 12, kabilang ang 4 na shooters. Ang karamihan sa kanila ay mga Tajik na dati nang nanirahan at nagtrabaho sa Russia. Sinabi ng mga opisyal ng Tajik na may pagtaas sa bilang ng mga Tajik na tumatakas mula sa Russia matapos ang atake sa Crocus City Hall. Ang hiling ni Putin para sa isang reforma ay nangyari sa isang pulong ng Interior Ministry ng Russia na namamahala sa pulisya ng bansa. Sinabi rin ni Putin sa mga komandante ng pulisya na ang pangyayari ay layuning magpalaganap ng pagkamuhi, xenophobia at Islamophobia sa loob ng Russia. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, humihiling siya na bigyan ng partikular na pansin ang mga prioridad tulad ng pagpapanatili ng kaayusan sa publiko, paglaban sa extremism at pagpigil sa ilegal na imigrasyon, pati na rin ang mga operasyon ng pulisya sa lokal na antas ng presinto at ang mga aksyon ng Interior Ministry para sa pag-neutralize ng organized crime. Hinikayat ni Putin ang mga opisyal na tiyakin na ang sino mang nagnanais na magkaroon ng citizenship sa Russia ay sumunod sa mga simulain ng bansa. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na una sa lahat, mahalaga na protektahan ang mga interes at seguridad ng Estado at lipunan upang mapanatili ang interethnic and interreligious harmony, ang kultural at pagkakaiba ng wika at lahat ng nagre-representa ng lakas ng Russia. Ang ideya ay nagsasaad na ang mga taong nagpapahalaga sa mga tradisyon, wika, kultura at kasaysayan lamang ang tinatanggap na mabuhay at magtrabaho sa Russia. Ipinahayag niya na ang mga proseso ng migrasyon ay nangangailangan ng pagbabago sapagkat paminsan-minsan ay ibinibigay ang mga permit sa trabaho sa mga taong may malalim na kriminal na background. Ayon pa kay Russian President Vladimir Putin, mahalaga rin ang pagtatrabaho sa mga refugee. Sa sandaling magkaroon ng pagkakataon, dapat na isagawa ang mga masinsinang inspeksyon sa mga lungsod at bayan upang maiwasan ang mga saboteurs at neo-Nazi collaborators na maging legal. Dagdag pa niya, dapat mahigpit daw ang kontrol ng pamahalaan. Milyon-milyong individual mula sa mga former Soviet republics sa gitnang Asya ang pumunta sa mga pangunahing lungsod ng Russia sa nakalipas na mga dekada. Ang mga migranting ito ay nakikibahagi sa isang umuusbong na 24 oras na lipunan ng mamimili sa pamamagitan ng pagiging taxi driver, tagalinis, barbero at beautifier. Mayroon ring hindi bababa sa 277 wika at dialekto ang sinasalita sa Russia. Inaasahan ng Statistics Agency ng Russia ang pagbagsak sa populasyon ng bansa na nagpapahiwatig na maaaring magkakaroon ng mahalagang papel sa ekonomiya ang mga migrante. Ayon sa Rosstat, ang populasyon ng Russia ay maaaring bumaba mula sa bilang nito sa ngayon na 146.1 million hanggang 138.8 million sa 2046. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na mali ang paggamit ng mga nakaraang nakakabahalang pangyayari upang magsulsol ng pagkamuhi sa buong bansa, kagaya na lang ng xenophobia, Islamophobia at iba pa. Ayon sa kanya, ito ang pangunahing layunin ng mga terorista at ng kanilang mga kliyente. Ang magtatak ng galit sa isipan ng sinuman at hayaang mabahala, maging ang paghahasik ng pagkamuhi sa bansa na siyang nagpapawatak-watak ng Russia mula sa loob. Binigyang diin niya na hindi dapat sila pahintulutan na gawin ito. Samantala, sinabi ng isang Ukrainian source sa The Times newspaper na ginagamit ng Kyiv ang pangyayari upang palubhain
ang mga pagkakawatak-watak ng mga katutubo sa Russia. Sinabi ni Andriy Kovalenko, ang pinuno ng CCD ng Ukraine, na pumasok ang kanilang mga agent sa mga social media ng Russia at sa mga chat sa Telegram para sa isang PSYOPs campaign. Sinasabi ni Kovalenko na dapat galawin ng Russia sa pamamagitan ng anumang paraan na kinakailangan at napakahalaga ng impormasyon para rito. Ginagamit daw nila ang anumang kaya nilang gamitin dahil batid nila na ang pagpapalakas ng mga etnikong tensyon ay nagpapahina sa Russia. Ayon sa kaniya, ang pag-atake sa Moscow ay nagdulot ng pagkakahati sa pagitan ng mga nasyonalidad sa Russia at siyempre, napakabuti para sa kanila na suportahan ang anumang pagkakahati ng mga pambansang grupo doon at huwag magsulsol sa mga ito ng kung ano-anong impormasyon. Sinabi ni Kovalenko na pinalakas ng mga eksperto ang suporta para sa mga terorista sa pamamagitan ng paghihimok sa mga ethnic groups upang lumaban sa Russian police at sa pagpapasidhi ng galit na ibinabato sa national minorities. Noong April 2, sinabi ng security service ng Russia na FSB, nakakuha daw sila ng daan-daang kilo ng pampasabog na dinala mula sa Ukraine na itinago sa mga Orthodox Christian religious item. Iniulat ng FSB at ng mga border guard na nakatagpo sila ng mga pampasabog sa isang kargamento na dumating sa Russia mula sa Ukraine matapos dumaan sa 6 na bansang EU at NATO. Ayon sa mga autoridad, ang mga pampasabog ay nakakabit sa likod ng mga frames ng larawan. Hinuli ng FSB ang isang individual, ngunit hindi pa nilalabas ang kanyang pangalan. Kasama rin sa mga nakumpiska ang mga kagamitan sa konstruksyon ng mga pampasabog, kagaya na lang ng battery, detonator, at iba pa. Sinabi ng FSB na ang mga materyales ay naglakbay mula sa Ukraine patungo sa Romania, Hungary, Slovakia, Poland, Lithuania at Latvia bago makarating sa Russian border. Ang 6 na bansa ay miyembro ng NATO at EU na sumusuporta sa Kyiv sa kanilang laban sa Russia. Ayon sa Russian news agency na TASS, isang truck driver ang umamin na siya ay nakatanggap ng pakete sa isang pasilidad sa Romania. Ipinadala niya ang pakete sa Russia matapos suriin ito at hindi makita ang anumang kahina-hinalang bagay sa mga kagamitan ng simbahan. Idinagdag pa niya na walang anumang issue na naranasan ang kargamento sa mga opisina ng customs sa mga bansang Europeyong dinaanan nito. Nagsimula na ang Russia ng isang criminal investigation kaugnay ng mga paratang ng ilegal na pagdadala ng pampasabog sa Russian border. Sinabi ng isang opisyal ng Russia na ang mga pampasabog na nakatago sa kargamento ay maaring sumabog at pasabugin ang isang 5 palapag na apartment block. Ayon kay Dmitry Belotserkovsky, head ng Regional Forensic Center, natuklasan nila sa mga iconclads ang hexogen, isang plastic explosive na may matinding explosive force. Ang pampasabog na ito ay 50% mas malakas kaysa sa TNT. Ang natagpuang bomba ay sapat na upang sumabog at sirain ang isang 5 palapag na apartment building. Samantala, sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na ang pagkakatuklas ng mga pampasabog ay nagpapatunay sa mga pamamaraan ng terorismo na ginagamit ng Ukraine. Umiwas din siya sa pagpapahayag kung maaari nga bang naitanim na sa ibang lugar ang mga bomba sa transit route na tinahak nito. Mahigpit ang pagbabantay ng FSB mula nang ang Crocus City Hall sa Moscow ay masalanta ng isang terrorist attack. Noong March 22, isang grupo ng mga mamamayang Tajik ang pumatay sa mga gwardya bago sinunog ang lugar at pinatay ang mga biktima ng walang awa. Ang insidente ay ikinamatay ng hindi bababa sa 144 na katao at nasugatan ng higit sa 550. Ayon sa mga opisyal, lahat ng 4 na pinaghihinalaang mga kriminal ay nahuli habang sinusubukan nilang tumakas patungo sa Ukraine kinabukasan. Inaresto rin ng mga autoridad ng Russia ang maraming tao na iniulat na tumulong sa kanila sa pagplano at pagpapatupad ng pagsalakay. Inako naman ng Islamic State Khorasan ang responsibilidad sa pag-atake sa Crocus City Hall.
Gayunpaman, sinabi ng pamahalaan ng Russia na natuklasan ng kanilang mga investigador ang ebidensya na nagtuturo sa Ukraine na sila ay may kinalaman sa pag-atake. Sinabi naman ng Estados Unidos at ng European Union na hindi ang Ukraine ang may pananagutan sa krimen. Ang mga drone assault sa mga industrial places sa rehiyon ng Tatarstan ang naging pinakamalayong pag-atake ng Ukraine sa Russia. Sinabi ni Rustam Minikhanov, ang leader ng Tatarstan, na ang mga negosyo sa Yelabuga at Nizhnekamsk ay binomba ng mga unmanned aerial vehicles. Ayon sa pahayagang TASS na pinapatakbo ng Estado, ang insidente sa Yelabuga ay nagdulot ng pinsala sa hindi bababa sa 6 na tao. Ang mga video sa social media ay nagpakita ng isang drone na katulad ng eroplano na bumagsak sa isang 2 palapag na istruktura sa isang business park sa labas ng lungsod bago sumabog. Sinabi ng alkalde ng Nizhnekamsk na ang kanilang depensa sa himpapawid ay pumigil sa isang tangkang pag-atake sa isang oil plant sa kanilang teritoryo. Ayon sa RIA Novosti, isang drone ang sumalakay sa Taneco Oil Refinery sa lungsod na kontrolado ng Russian oil company na Tafnet. Ang Taneco, ang ikatlong pinakamalaking refinery sa Russia, na may taunang kapasidad na humigit kumulang na 17 milyong tonelada at 340,000 bariles kada araw. Ayon sa RIA Novosti, ang sunod-sunod na sunog ay nasugpo sa loob ng 20 minuto. At hindi huminto ang produksyon. Ang mga lungsod ng Yelabuga at Nizhnekamsk ay mga 1,200 kilometro sa silangan ng Ukraine. Sinabi ng isang defense source sa Kyiv sa AFP na ang mga pag-atake ay isinagawa ng GUR Military Intelligence Agency ng Ukraine. Sinabi ng Ukraine na tinarget lamang nila ang mga pasilidad na gumagawa ng Iranian-designed Shahed explosive drones. Inako ng Ukraine ang pananagutan para sa maramihang drone strikes sa mga oil installation sa teritoryo ng Russia. Sinabi ng Russia na sinira ng kanilang mga sundalo ang ika-6 na US-made Abrams tank ng hukbong Ukrainian sa sektor ng Avdiivka. Sinabi rin ng Moscow na nasakop nila ang 400 square kilometers ng Ukrainian land ngayong taon. Inihayag ni Defense Minister Sergei Shoigu ang progreso sa mga lugar ng Donetsk, Kherson, Lugansk at Zaporizhzhia na sinabi ng Moscow na kanilang nasakop noong 2022. Patuloy na itinutulak ng Russian Armed Forces ang mga unit ng Ukraine patungong kanluran, sabi ni Shoigu sa isang pagpupulong ng mga military leader ng Russia. Ayon pa kay Shoigu na ang mga sundalo ng Russia ay nagtagumpay na sakupin ang 5 komunidad sa nakalipas na buwan, 4 sa Donetsk at 1 sa Zaporizhzhia. Sinabi naman ni Vyacheslav Gladkov, ang gobernador ng Belgorod, na ginamit ng Ukrainian Armed Forces ang mahigit sa 10 mga drone sa isang pag-atake sa rehiyon noong unang araw ng Abril. Ayon sa kanya, hindi bababa sa 9 na individual ang nasugatan sa kamakailang insidente ng Ukraine. Base naman sa pahayag ni Hanno Pevkur, ang Defense Minister ng Estonia, na bawat miyembro ng NATO ay may mga sundalo na sa Ukraine. Gayunpaman, iginiit niya ng walang pasubali na ang mga puwersa sa ilalim ng pangunguna ng US ay hindi makikilahok sa mga kaguluhan laban sa Russia. Ang mga kasapi ng serbisyo ng NATO ay naglilingkod bilang mga tagapayo sa bansa at nagsasanay ng mga sundalo ng Ukraine sa Poland, United Kingdom at Estonia. Samantala, binigyang diin ni Pevkur na wala namang direktang pagbanggit ng paglahok ng mga tauhan ng NATO sa krisis. Idinagdag pa niya na ito ay nakatakda na. Noong Pebrero, inilahad ni Macron sa publiko ang posibilidad ng pagpapadala ng mga tropang NATO sa Ukraine. Magbibigay ang Germany sa Ukraine ng 180,000 rounds ng artillery shells bilang bahagi ng isang deal na pinamumunuan ng Czech upang bumili ng mga armas para sa Ukraine. Ang mga bala ng artillery ay naging pinakamahalagang pangangailangan ng Ukraine habang nagpapataas naman ng produksyon nito ang Russia. Sinabi ng ministro ng militar ng Germany na ang mga artillery rounds ay magkakahalaga ng 576 million euros.
Noong nakaraang buwan, inihayag ni German Defense Minister Boris Pistorius ang isang 478 million euro na ayuda para sa Ukraine. Sinabi ni Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev na ang US at NATO ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang bahagi ng Ukraine bilang anti-Russian territory. Ang mga plano ng US at NATO ay naglalaman ng pagpapanatili sa Ukraine o kahit na sa isang bahagi lamang nito bilang isang lubos na kontroladong anti-Russian na rehiyon na isinadya para sa mga interes ng North Atlantic Alliance. Ang North Atlantic Alliance ay epektibong partido sa digmaan sa Ukraine. Ginamit ni Patrushev ang pagpapaliwanag upang ipakita na ang layunin ng demilitarization ng Ukraine ay nananatiling may kahalagahan